Aksidente sa sasakyan sa Wenbo Road. Dalawang babae. Yung isa, minor injuries lang, sa regular room. Yung isa, naputol ang ugat dahil sa debris. Matinding pagkawala ng dugo. Kailangan ng agarang pagsagip. Mabilis na suriin ang blood type ng pasyente. Dalhin siya sa OR para operahan. Head nurse, kontakin agad ang pamilya ng pasyente. Tabi. Ang pasyente. Hindi talaga namin maabot ang pamilya mo. Sa surgical consent form, ikaw na mismo ang pipirma. Nasaan ang babaeng na-aksidente? Ikaw ba ang pamilya ni Emma Brown? Ang kasalukuyang kondisyon niya ay... Hindi siya. Yung babae na si Sofia. Sino ka sa pasyente? Ako, ang kapatid niya. Nasa room 303 ang pasyente. Pwede kang pumasok pagkatapos mong magparehistro. Si. Ethan, kakaiba yan. Hindi ito galing sa contacts ni Emma, kamag-anak. Paano siya naging pamilya ni Sofia? Ewan. Nasa operasyon pa si Emma. Walang pamilya ang dumating. Si Sofia, maliit lang ang gasgas, at sobrang nag-aalala ang pamilya. May mga tao talagang mas napapansin. Miss Brown, kahit wala ka na sa panganib ngayon, kailangan mo pa ring manatili ng 1 linggo. Mabilis na kontakin ang pamilya mo para alagaan ka. Pakiusap, ipaayos sa pamilya mo ang mga bayarin sa ospital. Kumusta? Ang numerong iyong diniyal ay kasalukuyang hindi available. Pakiusap, subukan muli mamaya. Ethan, bakit ka bumalik? Ang init mo. Bakit hindi mo ako agad tinawagan? Sabi ni Tita Smith. Nag-uusap kayo tungkol sa negosyo. Ayokong istorbohin ka. Loka kang babae. Wala sa mundo ang mas mahalaga kaysa sa'yo. Mula ngayon, kung may mangyari man, tawagan mo agad ako. Nandito lang ako palagi. Ethan, siguradong busy ka. Pakasalan si Emma. Anak lang siya sa pagkupkop. Karapat-dapat ba? Isang babaeng may masamang puso? Paano siya magiging karapat-dapat na pumasok sa pamilya ko? Ang babaeng may pusong ahas na tulad niya ay hindi bagay sa aking pamilya, Smith. Salamat, Ethan. Pero narinig ko kay Tita Smith. Si Emma, siya raw ang dapat mong pakasalan. Ethan, gusto kong kumain ng kahel. Siya ay parang kawang-gawa lang para sa mga magulang ko. Isang ulila na pinalaki nila. Paano ko siya mapapakasalan? Eto, buksan mo. Talaga, Ethan? Pero nasaktan din si Emma. Hindi mo ba siya pupuntahan? Kahit nasaktan din ako? Ang pagkakaroon mo sa tabi ko ay mas gumaan ang pakiramdam ko. Kailangan din ni Emma ng pag-aalaga. Okay lang ako. Alagaan siya? Siya ang nagmaneho sa'yo sa aksidente. Hindi ko pa siya sinisingil. Tsaka, sabi ng doktor, ang driver ay gasgas lang, kaya magiging maayos siya. O kaya hindi siya titigil sa pagtawag sa akin. Ikaw ay sobrang nasaktan. Bakit mo pa siya inaalala? Hindi sinasadya ni Emma iyon. Ethan, huwag mo siyang sisihin, okay? Masyado kang mabait. Kaya ang layo natin ay isang pader lang ang pagitan. Kaya hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Busi lang sa pagpapasaya sa babaeng kapitbahay. Kaya sa tingin mo, kasalanan ko ang aksidente.
Ikaw, magmaneho ng mas mabagal. Emma, wala kang kwenta. Hindi mo ba alam? Ang mga lalaki ay gusto ng bago at kapana-panabik na bagay. Tulad ng bilis ko ngayon. Hindi mo ba ito nakakatuwa? Reno, bilik. Hindi ko mapigilan. Emma, anong ginagawa mo? Sa bilis na ito, mamamatay tayo. Tita Smith. Tungkol sa iminungkahing alyansa ng pamilya Johnson. Pumayag na ako. Emma, may narinig ka ba? Ang kasal ay panghabang buhay. Hindi ito laro. Ang kaligayahan mo ang pinakamahalaga. Walang dapat pilitin. Tita Smith. Seryoso ako. Pinalaki ako ng pamilya Smith sa loob ng maraming taon. Panahon na para bayaran ko kayo at ang pamilya Smith. Sige, nirerespeto kita. Inampun ako ng pamilya Smith sa loob ng 15 taon. Inakala ng lahat na pakakasalan ko si Ethan. Maging binibini ng pamilya Smith. Pero nang dumating si Sofia, nagbago ang lahat. Kumusta, kapitbahay? Ako, si Sofia. Kahapon lang ako lumipat. Magkapitbahay na tayo ngayon. Magkasundo tayo. Ako mismo ang gumawa nito. Subukan mo. Kailangan ng pamilya Smith na magpakasal sa pamilya Johnson upang malutas ang mga krisis sa negosyo. Kailangan ko rin ang alyansang ito upang magsimula ng bagong buhay. Lahat ng nakaraan ko, hayaan na nating lahat ngayon. Hoy, Mrs. Smith. Emma, tiningnan ni Old Mrs. Johnson ang iyong horoscope at ang horoscope ni David. Sabi niya bukas ay isang mapalad na araw. Susunduin ka ng kotse. Maghanda ka ng maaga. Sige, maghahanda ako. Binabati kita, Miss Sofia, sa iyong ligtas na pagbabalik. Nais kang laging malusog at masaya. Sofia, ito ang inihanda ko. Isang regalo para sa iyong pag-uwi. Buksan mo at tingnan. Ano ito? Ito ay isang kwintas na dinisenyo ko. Pinangalanang Shunqing. Isuot ko na sa iyo. Sunking. Ethan, anong problema? Paano kita matutulungan? Malapit na ang araw ng mga puso. Gusto ko ang Heart of the Ocean para ibid para sa iyo. Pero huli na ako. May ibang nagbid. Okay lang. Kwintas lang naman. Hindi importante. Shushu. Hindi mo naiintindihan. Ang Heart of the Ocean na ito ay nangangahulugang pag-ibig na hindi mapapalitan, ito rin ay. Ang aking nararamdaman para sa iyo. Ang Heart of the Ocean ay nangangahulugang pag-ibig na hindi mapapalitan. Ano? May ibang gumawa nito. Gagawa ako ng kwintas para sa iyo. Tinatawag na Sunqing. Hinahanap ka 1,000 beses. Ikaw ang kung saan nagdidilim ang mga ilaw. Isang magandang hinahanap ka. Kung saan nagdidilim ang mga ilaw. Mag-champagne tayo at magdiwang. Ipinagdiriwang ang iyong ligtas na pagbabalik. Ligtas na pagbabalik.
Emma, pasensya. Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya. Bakit ka humihingi ng tawad sa kanya? Kasalanan niya iyon. Emma, marunong ka pa palang bumalik? Akala ko mamamatay ka na sa ospital. Ethan, huwag mong sabihin iyan. Emma, nasugatan din siya. Sobra lang siyang layaw. Maliit na sugat lang ito. At 1 linggo sa ospital? Maliit na sugat. Ethan, huwag kang magalit kay Emma. Natutuwa akong bumalik si Emma. Saan pa siya pupunta? Siya ang nagdulot ng pagkamatay ng mga magulang niya. At wala siyang tahanan. Emma, ito na ang magiging tahanan mo mula ngayon. Wala akong tahanan. Huwag kang mag-alala. Aalis ako. Aalis? Emma, ano bang pinaglalaruan mo? Yung pagtakas na pakulo? Aalis na ako. Hindi ba iyon perpekto para sa inyong dalawa? Para mag-isa kayo sa mundo ninyo? Emma, nagkamali ka ba ng pagkakaintindi sa relasyon namin ni Ethan? Alam ko, ikaw ang napiling manugang ni Tita Smith. Pasensya na. Kung ang presensya ko ay nagdulot ng hindi pagkakaintindihan sa inyo, alis na ako. Hindi na kailangan. Emma, wala ka kundi isa sa mga palamunin ng mga Smith. Anong karapatan mong magselos? Hindi ka magtatagal sa posisyon ng peking panganay na anak na babae? At hindi mo alam ang lugar mo? Dahil inamin mong mali ka at isinasaalang-alang ang aming mahigit 1 dekada na ugnayang magkakapatid, hindi ako mahilig mamintas. Kaya manatili ka at ipagdiwang mo kasama ako para kay Sofia ang kanyang paglabas mula sa ospital. Hindi, kayong dalawa ang magdiwang. Shushu, kakalabas mo lang din sa ospital. Magdiwang tayo ng sama-sama. Sofia, kung gusto mong umarte, wala akong oras para makisali. Emma, anong ugali mo? Tapat ang pakikitungo ni Sofia sa iyo. Huwag kang walang utang na loob. Oo, wala akong utang na loob. Ethan, maglaro ka kahit anong gusto mo. Ayoko nang maging bahagi ng laro mo. Ethan, ano bang mali ang ginawa ko? Bakit si Emma ay hindi ako gusto? Sofia, hindi ka mali. Pagsasabihan ko siyang humingi ng tawad sa iyo. Hindi, Ethan. Hindi mali si Emma. Kasalanan ko lahat. Sofia, ang kabutihan mo ay hindi dapat sayangin sa isang tulad niya. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, kakalabas lang ni Sofia sa ospital. Kailangan niya ng pag-aalaga at walang tao sa bahay. Kaya, simula ngayon, mananatili siya sa mga Smith. Ang kwarto mo ay para kay Sofia. Saan ako matutulog? Pwede mong gamitin ang storage room. Ito rin ay paraan para makabawi kay Sofia. Tandaan mo ito. Sa pagkakataong ito, babala lang ito. Kung may susunod na pagkakataon, hindi na ito ang storage room. Palalayasin ka sa mga Smith. Dahil pumayag ka, bilisan mo at linisin ang kwarto. Siguraduhin na makalipat si Sofia ngayong gabi. Naiintindihan. Emma, sa simula, gusto kong manatili sa storage room. Pero tumanggi si Ethan. Emma, kung talagang nag-aatubili ka, kakausapin ko ulit si Ethan. Huwag kang lumipat. Dito na lang ako sa storage room. Sofia, bakit mo ibababa ang sarili mo para sa mga taong hindi mahalaga? Alam kong mabait at maunawain ka, pero ang kwartong ito dapat sa kanya ito.
May 1 oras ka para ayusin ang kwarto. Emma, mula ngayon, ang kwartong ito ay magiging sa iyo. Ang kwartong ito ay may pinakamagandang liwanag at malapit ito sa akin. Matutulog akong bukas ang pinto. Kung matakot ka, tawagan mo lang ako. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Ang ating Emma ay ang pinakamagandang prinsesa. Siyempre, kailangan mong magsuot ng maganda araw-araw. Mula ngayon, ang mga damit mo ako na ang bahala. Tapos na akong gumuhit, Emma. Ang ganda mo talaga. Talagang diyosa ng aking inspirasyon. Ang ganda. Salamat, Ethan. Sinabi sa akin ni Mrs. Green, matagal mo nang gusto ang autor na ito. Ito ang nakuha ko para sa'yo. Isang kopyang may pirma. Gusto mo ba? Sinabi ni Sofia na aksidente lang yon. Bakit galit ka pa rin? Hindi ka ba pwedeng maging mas makatwiran? Si Sofia ay bisita. Ito ang paraan ng mga Smith na magturo sa'yo kung paano tratuhin ang mga bisita. Mas matanda ka ng 3 taon kay Sofia. Paano mo magiging makitid ang pag-iisip sa isang batang babae? Mrs. Green, pumunta ka sa kwarto ko. Miss, Mrs. Green, pwede mo bang kunin ang mga ito at itapon? Miss? Miss, ito ay mga regalo mula kay Ethan. Hindi ba siya magagalit? Hindi siya. Ang mga ito. Wala na siyang pakialam. Miss, Ate Emma, isasama ako ni Ethan sa Hot Pot Palace para ipagdiwang ang paglabas ko sa ospital. Gusto mo bang sumama sa amin? Ethan, Emma, ano bang problema mo ngayon? Ikaw. Ako. Ate Emma, okay ka lang ba? Ethan, paano mo nagawang saktan si Emma? Tinulak niya ako, pero hindi niya sinasadya. Ethan, ang sama mo naman. Galit ako sa'yo ngayon. Sofia, alam niyang kagagaling mo lang pero tinulak ka pa rin. Wala siyang puso. Emma, humingi ka ng tawad kay Sofia. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad. Emma, lumakas na ang loob mo? Sinusuway mo na ako ngayon? Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. Hinding-hindi. Ikaw? Ano, isa pang sampal? Talaga? Ate Emma, alam mo ang init ng ulo ni Ethan. Huwag mo siyang galitin, Ethan. Huwag kayong mag-away dahil sa akin.
Si Tita Smith ay sisisihin ka kapag nalaman niya. Emma, inaabuso mo ang pabor ni nanay para maging mayabang. Makinig kang mabuti. Ang bahay ng mga Smith ay hindi palaruan mo. May pagtutol ka ba? Ang iyong kapabayaan ang dahilan ng aksidente ni Sofia. Ipinagtanggol ka niya sa halip na sisihin ka. Emma, alamin mo ang iyong lugar at tumigil ka sa pagtulak. Tama na. Kaya ito ay bulag na pagtatangi. Kuya Ethan, pakiusap. Aliwin mo si Emma. Itigil na ang away. Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Ang presensya ko, sumira ng lahat. Kung wala ako rito, hindi kayo mag-aaway. Sofia, hindi ito kasalanan mo. Sobra nating pinalaki si Emma. Tinulungan mo akong makita ang kanyang tunay na pagkatao, itong masamang mukha. Emma, hindi ka ba napapagod? 15 taon na nagpapaka-inosente, nakakadiri. Pagod na ako. Dahil pagod ka na, umalis ka sa bahay namin. Sige, aalis na ako. Tigil! Emma, inalagaan ka ng mga Smith sa loob ng 15 taon. At aalis ka na lang ng ganito. Huwag kang mag-alala, ang pagpapalaki ng mga Smith, babayaran ko kayo. Ngunit ang ating ugnayan, ang sampal na ito ang magwawakas nito. Mula ngayon, pantay na tayo. Wala na tayong utang sa isa't isa. Emma, ano ang ibig mong sabihin? Eksakto sa narinig mo. Ikaw. Sige, papalampasin ko na lang ito. Ilagay mo muna ang mga bag mo dito. Si Mrs. Green ang tutulong mag-ayos ng kwarto mo. Magpalit ka ng tuyong damit. Isasama kita at si Sofia para sa hotpot. Oo, Emma. Huwag mong hayaang ang maliit na bagay na ito ay makaapekto sa inyong samahan bilang magkapatid. Ang hotpot ay perpekto kapag malungkot ka. Sumama ka sa amin. Hindi, salamat. Emma, binibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi mo ito kukunin, mawawala na ito. Mrs. Green, saan mo inilagay ang mga ito? Sabi ng binibini, ayaw niya ang mga ito at sinabing itapon ko na lang. Ano? Emma, ano ang ginagawa mo? Noong ibinigay ko sa iyo ang mga ito, mga mahahalagang bagay sila. Ngayon itatapon mo na lang? Magkano? Babayaran kita para sa mga iyon. Kailangan ko ba ang perang ito? Noong ibinigay ko sa iyo, itinuring ko silang mga kayamanan. Ngayon itinatapon mo sila na parang basura. Emma, may puso ka ba? Emma, paano mo nagawa ito? Ibinigay ni Ethan sa iyo. Paano mo itatapon ang mga iyon? Nakakahiya naman. Wala akong kapatid na lalaki na katulad nito na magbibigay sa akin ng mga regalong ganito. Kung hindi, pahahalagahan ko sila. Kung gusto mo sila, eto, kunin mo. Emma, paano ka naging ganoon ka walang utang na loob? Si, Gusto mong putulin ang ugnayan, di ba? Kung gayon, lahat ng ibinigay ko sa iyo dapat manatili dito. Kasama na ang damit na suot mo at ang sapatos sa iyong mga paa. si, ibibigay ko lahat sa iyo. Pwede na ba akong umalis? Si. Emma, ang galing mo. Dahil gusto mong magtakda ng hangganan, buksan mo ang kahon. Gusto kong makita kung mayroon bang anuman sa aming pamilya Smith. Ethan, ano ang nasa loob ay walang kinalaman sa inyong pamilya Smith. Huwag mong itulak ng sobra. Hindi ko pa ito nakikita mismo. Paano ko malalaman kung mayroon anumang gamit ng aming pamilya Smith? Bitawan mo. Huwag gumalaw. Ethan, sobrang kinakabahan siya. Kaya ba talaga siyang kumuha ng mga gamit ng pamilya? Binata ito. Bitawan mo. Emma, sobrang tensyonado ka. Talaga bang kumuha ka ng isang bagay na hindi mo dapat? Tumahimik ka. Ethan, Paulit-ulit mong sinasabi na hindi. Kinuha mo ang mga gamit ng pamilya Esco, ngunit hindi mo magawang ipakita. Nagtataka rin ako kung ano ang nasa loob ng kahon na ito. Dalhin mo rito. Hindi. Huwag. Ano ang password? Hindi. Huwag mo itong hawakan. Ang password? Ibalik mo sa akin. Hindi mo sasabihin? Saka ko ito dudurugin. Hindi. Tatay, nanay. bakit? Abo, ang malas.
Tatay. Nanay. Emma. Ako? Bakit hindi matanggal ito? Emma. Nasaktan ka. Mag-bandage ka muna. Ako na ang maglilinis nito. Huwag mong hawakan. Huwag mong gamitin ang marumi mong kamay. Madudumihan mo ang abo ng mga magulang ko. Emma, baliw ka ba? Si Ethan ay tumutulong lang. At saka, ang pamilya Smith ang nagpalaki sa'yo ng 15 taon. Sinasabi mo bang mas mahalaga ang mga abo na ito? Wala ka bang hiya? Tatay. Marumi ang kamay ko. Sige, sige. Emma, ang aming pamilya Smith ay naghirap sa pagpapalaki sa iyo ng 15 taon. At naging ganito ka walang utang na loob. Tatay. Nanay. Kasalanan ko ito. Wala akong pagmamahal sa magulang. Pasensya na at nagulat kayo. Ihahatid ko kayo sa bahay. Ihahatid ko kayo sa bahay. Bahay? Emma, Tatay. bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Nanay. Kung handa kang umamin, papatawarin ko ang iyong mga padalos-dalos na salita. Bahay. Umuwi na tayo. Emma, Bahay. kung lalabas ka ng pintong ito ngayon, wala ka ng kaugnayan sa pamilya X. Kahit mamatay ka sa labas, walang kukuha ng bangkay mo. Umuwi ka na. Bahay? Anong bahay? Emma, gumising ka. Wala ka ng bahay ngayon. Ikaw? Hindi ko dapat ginawa. Hindi ko dapat nahulog ang abo ng mga magulang mo. Pero hindi ko sinasadya. Emma, kung hihingi ka ng tawad, makakahanap ako ng libingan para sa kanila at mapayapa silang makapagpahinga. Nanay, tatay. Umuwi na tayo. Emma, binababaan mo ang sarili mo. Sinusubukan mong makuha ang awa ko? Emma, tigilan mo na ang kalokohang ito, okay? Tama na. Ayaw ko ng paghingi mo ng tawad. Tigilan na natin yan. Huwag mo akong hawakan. Emma, pwede bang? Tigilan mo na ang pagiging hindi makatuwiran. Pwede bang matuto ka kay Sofia? Maging mas makatuwiran ka. Makatuwiran, Ethan. Sana hindi na lang kita nakilala dati. At hindi na lang ako inampon ng mga Smith. Emma, anong ibig mong sabihin? Mula ngayon, ang ugnayan natin ay parang damit na ito. Naputol. Naputol. Emma, inalagaan ka ng mga Smith sa loob ng 15 taon. Dahil lang aksidenteng nahulog ang abo ng mga magulang mo, gusto mo nang putulin ang ugnayan? Wala kang puso. Emma, isipin mong mabuti. Kung lalabas ka ng pinto ngayon, wala ka ng pagkakataong magsisi. Lahat, makinig kayo. Si Emma ay hindi na bahagi ng pamilya Smith. Ang mga pinto ng aking pamilya ay bawal sa kanya. Sino mang sumuway, lumabas sa Smith, hindi na kailanman tatanggapin. Smith. Emma, hihintayin kitang humingi ng tawad. Emma, sa wakas ay wala ka na. Mula ngayon, ako na ang bagong may bahay ng pamilya Smith. Miss, nandito kami para sunduin ka. Ethan Smith, hindi na tayo magkikita pang muli. Ang galing ng display. Ethan, si Emma, hindi naman ginagawa to para inisin ka, di ba? Nagrenta siya ng buong convoy? Para galitin ako, nagrenta ng buong convoy. Hindi ko inaasahan na siya ay ganito. Mapanlin lang na babae. At gumagawa ng gulo. Gusto kong makita. Itong ulila na walang pamilya. Saan siya pupunta pagkaalis sa Smith? Siya. Mananatili lang siya sa mga hotel hanggang maubos ang pera niya. Kailangan niyang bumalik para humingi ng tawad. Hindi naman siya maghahanap ng sugar daddy, di ba?
Kumusta nanay? Ethan, ang kasal ng kapatid mo ay ilang araw na lang. Maghanda ka ng regalo. Hindi mo ba kayang gawin itong maliit na bagay? Imposible ka! Nakatira ka kay Emma sa loob ng 15 taon. Ang kasal niya ay hindi maliit na bagay. Sino? Sino ang ikakasal? Bukod kay Emma, ilang kapatid mo pa ba ang mayroon ka? Emma, si Jiangshu ang ikakasal. Ikakasal na si Emma. Hindi ako naniniwala. Imposible. Kailangan ko siyang tanungin ng personal. Kung wala ang karanasang ito, hindi mo makikilala ang isang tao. Ethan, mula ngayon, magkaiba na ang ating mga landas ngayon. Hindi na tayo magkikita muli. Ihanda mo ang kotse ko. Ethan, mahal. Anong problema? May nangyari ba? Ikakasal na si Emma. Kailangan ko siyang harapin at tanungin. Ikakasal? Imposible. Tiyak na sina Emma Brown at Tita Smith ang nagbabalak na lokohin ka. Siguro nagsisisi si Emma na iniwan ng mga Smith para iligtas ang kanyang mukha. Kaya nakipagsabwatan siya kay Tita Smith para gawin ang palabas na ito na sinasabing ikakasal siya. Lahat para mapagawa ka na gusto mo siyang bumalik. Kung maniniwala ka, maloloko ka. Talaga? Tiyak na ganoon. Ethan, mahal, ang babae ang nakakaalam ng babae. Magtiwala ka sa akin. Huwag mo na lang siyang pansinin. Malalaman din niya na walang silbi ang kanyang mga plano. Baka ngayong gabi, babalik siya. Nagmamakaawa, napatawarin mo siya. Sige Ethan, ang galing mo. Si Emma lang yan. Walang utang na loob. Hayaan mo siyang mag-isip. Si. Ethan, mahal dati, naiinggit ako kay Emma na kasama ka. Ngayon, natupad na ang aking hiling. Tara, ayusin natin ang kwarto. Sige. Kumusta, Ginang Johnson? Anak, ikaw ay... Pasensya na. Pasensya na kung nasaktan kita. Ako, Anak, hindi kita sinisisi. Naawa lang ako sa'yo. Aking mahal na babae, ang dami mong pinagdusahan. ako. Pamilyar ang amoy na ito. Parang amoy ng aking ina. Hindi ako nagdusa. Mabait kang bata. Umiyak ka kung gusto mo. Mula ngayon, wala nang magpapaiyak sa aking sinta. Aking sinta. Nasaktan ka. Umuwi ka na kasama si tita para mabendahan? Mahal ko, magkaibigan kami ng iyong mga magulang. Noong magkaroon sila ng aksidente, hindi ako nakaabot sa oras. Ngayon, bibigyan mo ba si tita ng pagkakataon na mailibing sila ng maayos? Alam mo, makatitiyak ka. Dahil ang aking sinta ay nag-asawa sa pamilya Johnson, ituturing ko siyang parang sarili kong anak. Hindi na siya sasaktan muli. Sige,
Hanapin ang pinakamagandang lugar ng libing para ilibing ang mga magulang ng dalaga. Opo, ginang. Mahal ko, umuwi ka na kasama si tita. Si Tita Shushu ang maghahatid sa'yo pa uwi. Tara na. Pumasok ka rin. Sabihin mo sa akin ang buong kwento at ipaliwanag mo ng malinaw. Mano. Ang sitwasyon ay eksaktong tulad ng iniulat. Ang kapal naman ng mga Smith. Binubuli nila ang mahal ko ng ganito. Noong nagkaroon ng trahedya ang mga Brown, kinuha ka ng mga Smith para lang angkinin ang mga ari-arian ng mga Brown. Pinalampas ko na yun dati. Pero ngayon, suklam na suklam ang mga Smith. Tawagan mo agad si David. Walang hiya ang tagapagmana ng Smith. Kung hindi natin siya tuturuan, hindi ko kayang lunukin ang insultong ito. Opo, Mother. Sandali lang po. Ano yun, mahal? Tita, pinalaki ako ng mga Smith sa loob ng 15 taon. Mabait sa akin si Mrs. Smith. Ngayong umalis na ako sa bahay ng mga Smith, ayusin na lang natin ito. Wala nang away. Ang pinakamahalaga, ayaw ko nang magkaroon ng koneksyon kay Ethan. Kailanman. Pero naghirap ka sobra sa kanila. Igagalang ko ang hiling mo. Halika, umupo ka sa tabi ko. Buwisit, sobra na siya. Wala nang hiya. Kung hindi dahil sa pakiusap mo, sasampalin ko siya. Madam, ang bata nating ginang ay marupok. Mag-ingat sa sinasabi. Sinta, naalala mo ba ang ating nakaraan? Magkapit-bahay ang ating mga pamilya, parang magkakamag-anak. Noong bumagsak ang iyong pamilya, nasa ibang bansa ako noon, nakikipagnegosasyon. Hindi ako nakauwi sa tamang oras. Noong nagmamadali akong umuwi, naampon ka na. Ng mga Smith. Mrs. Johnson, hindi ko nakalimutan. Pero bilang isang ulila, paano ko masasaloob na lumapit sa inyong pamilya upang muling makipag-ugnayan sa mga Lu? Mahal ko, anuman ang pinagdaanan mo sa mga Smith, ngayon ay papakasalan mo ang pamilyang Johnson. Ipinapangako ko. Dito ka lamang makakatagpo ng ginhawa. Baliw na bata, huwag kang umiyak, tahan na. Naalala mo ba ang pagkabata? Kumapit ka kay David, nangako kang pakakasalan mo siya balang araw. Seryosong-seryoso ang batang iyon, tinupad ang pangako noong bata pa. Sa lahat ng mga taon na ito, hinintay ka niya. David. Kuya, Babalik siya bukas. Nasa ibang bansa ngayon para sa trabaho, pero inayos na niya ang lahat. Siya pa ang nag-design ng gown mo personal. Bawat detalye maingat na pinlano. Magpahinga ka muna, mahal. Bukas, susukatin natin ang iyong wedding dress. opo, tita. Mrs. Green, Ethan, bumalik ba si Emma kagabi? Binibini. Miss Brown, Hindi. Hindi siya bumalik. Tawagan mo siya. Tingnan mo kung namatay siya sa labas. oh. Ethan. Ethan, gising ka na. Anong itsura ko? Mukha kang maganda. Mas maganda ba ang mga bulaklak? O ako? Siyempre, ikaw. Sofia, maglaro ka muna mag-isa. May gagawin ako. May mas importante pa ba sa akin? Ethan, hindi mo na ba ako gusto? Paano naman mangyayari iyon? Sofia, napakabait mo, mahinahon, at cute. Siyempre, gusto kita. Ethan, tingnan mo ako ng mabuti. Sofia. Kumusta? Kumusta, Ethan? Magaling kang magtago ng sikreto, bata. Ang laking bagay tulad ng kasal. Hindi mo man lang sinabi sa amin, mga pare. Ano bang pinagsasabi mo? Kasal?
Anong kasal? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Magkakapatid tayo. Ano bang kailangan mong itago sa akin? Nakita ko lahat. Ang Emma mo ay sumusubok ng mga wedding dress. Ano? Sumusubok ng mga damit? Mali ba ang nakita mo? Imposible. Ang ganda ni Emma. Paano ako magkakamali? Ipadala mo sa akin ang address. Emma, umalis ka na. Bakit hindi mo ako iwan? Tingnan ko nga. Anong mga kalokohan ang gagawin mo? Ethan, hintayin mo ako. Ang ganda-ganda nito. Kagandahang makalangit. Ang pang-uring ito ay simpleng. Naging totoo. Binibining Brown, ang damit pang kasal na ito sa iyo ay talagang perpekto. Ang bilis ng pagbabago ng buhay. Isang buwan ang nakalipas, kahit ako ay naisip. Na, pakakasalan ko si Ethan. Ngayon, ako ay magiging nobya ng iba. Sobrang alaga ni Ginoong Johnson sa kanyang asawa. Pati ang damit pangkasal ay napakaganda. At ang sukat ay napaka-eksakto rin. Ang ating Ginoong Johnson ay talagang mahal. Si Binibining Brown. Ang damit pangkasal na ito ay dinisenyo mismo ni David. Oo, tama iyan. Emma. Hindi ko inaasahan. Napakaganda ni Emma sa kanyang damit pangkasal. Emma, bagay na bagay sa iyo ang damit na ito. Kung gusto mo ito, bibilhin ko ito para sa iyo. Isuot mo ito kapag ikakasal ka. Pasensya na po, Ginoo. Ang damit pangkasal na ito ay disenyo ng aming CEO para sa kanyang asawa. Hindi ito ipinagbibili. Narinig mo ba iyon? Ethan, naghiwalay na tayo. Hindi na ako bahagi ng pamilya Smith. Emma, tama na ba? Naghiwalay na? Para sa akin, parang larong pambata lang iyan. Hindi iyan bilang. Sumama ka sa akin ngayon. Lahat ng nangyari kalimutan na natin. Talagang hindi. Talagang hindi ko hahayaan si Emma na masamang babae na bumalik sa pamilya Smith. Kung hindi, lahat ng aking pagsisikap ay masasayang. Ethan, hindi siya papayag na sumama sa iyo. Bakit mo pa siya pakikialaman? Tara na, hayaan mo siyang humanga sa sarili niya. Oo, tara na. Isama mo ang Sofia mo at lumayo ka sa paningin ko magpakailanman. Emma, kailangan ba niyo ni Sofia magkaribal? Ang 15 taon nating pagkakaibigan, kahit ayaw kong aminin, ikaw ay palaging espesyal sa akin. Espesyal? Ang espesyal bang pag-ibig ay mas manipis kaysa papel? Ikaw. Bakit mo naman iisipin niyan? Paano pa ba ako mag-iisip? Si, isipin mo kung ano ang gusto mo. Sumama ka sa akin pa uwi ngayon. Miss Jiang, kailangan mo bang tumawag ako ng seguridad? Palabasin sila dito. Narinig mo ba iyon? Tapos na akong magsalita. Umalis ka ng mag-isa. O ipapalabas kita sa kanila. Emma, Ginoo, sabi ng madam. Umalis ka na. Kung hindi ka aalis ngayon, tatawag ako ng seguridad. Madam? Anong madam? Emma, tama na. Tigilan mo na ang pag-arte. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Nakamit mo na ang iyong layunin. Sumama ka sa akin ngayon. Bumalik ka agad. Ethan, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Pakawalan mo siya. Ah. Itong mga mata. Sobrang pamilyar. Pasensya na. Huli ako. Gup. Salamat. David. Siya si David Johnson. Asawa ko. Ethan, pag-iimbot sa asawa ng iba, hindi magandang bagay. Asawa ng iba? David, anong ibig mong sabihin? Si Emma ay hindi lang panganay na anak ng mga Smith ko, kundi pati na rin ang hinaharap ng tagapagmana ng mga Smith ko. Siya ang magiging asawa ni Ethan. Asawa mo? At si Miss Williams? Sino siya sa iyo? Siya. Siya lang. Kapatid mo lang? Ito ay pribadong bagay ng mga Smith ko. Wala itong kinalaman sa iyo. David, habang kaya mong kontrolin ang lahat sa Jeng City, hindi ibig sabihin na kaya mong makialam sa mga usapin ng mga Smith ko. Hindi ako nakikialam sa mga usapin ng pamilya mo. Umaasa rin ako na hindi ka makikialam sa akin. Si Emma ay pumayag na sa alyansa sa mga Johnson. Malapit na siyang maging Mrs. Johnson ko. Ang panliligalig mo sa kanya sa publiko ay walang respeto sa mga Johnson. Hindi mo sineseryoso ang mga Johnson? Ang Mrs. Johnson mo? Walang kwenta. Kung talagang magpapakasal siya sa pamilya Johnson, paano hindi ko malalaman?
Hindi ba sinabi sa iyo ng mga Smith na si Emma at ako ay malapit ng magpakasal? Ako? Hoy, nanay. Ethan, ang kasal ng kapatid mong babae ay sa ilang araw na lang. Maghanda ka ng regalo. Imposible. Talagang imposible. Emma, galit ka pa ba sa akin? Pinagawa mo ba siyang magpanggap? Para magalit ako? Tama ba? Totoo. Hindi ito mangyayari. Nangako kang pakakasalan mo ako. Paano mo ako kayang ipagkanulo? Binali mo ang iyong salita. Nakalimutan mo ba ang kasunduan natin at ang ating mga panata? Paano mo masisira ang iyong pangako? Binali mo ang iyong salita? Sinira ko ba ang aking pangako? Ethan, paano mo nagawa iyon? Binabaliktad mo ang katotohanan kapag nagsasalita ka. Ako. Emma, hindi na ako galit. Umuwi na tayo, okay? Sabay tayong umuwi. Magkunwari na hindi ito nangyari. Imposible. Ethan, hiwalay na talaga tayo ngayon. Magkalayo ang mundo. Ang mga Johnson. Iyon ang aking pinili. At kung saan ako nabibilang. Hindi yon. Ang Emma na kilala ko. Hindi kailanman magiging ganyan ka walang puso. Galit ka pa rin, di ba? Sinasabi mo ang mga bagay para saktan ako, para magalit ako, di ba? Ethan, sinabi na ng asawa ko ang mga bagay ng napakalinaw. Kung patuloy mo siyang aabalahin, huwag mo akong sisihin kung hindi ko igagalang ang mga Smith. David, lumayo ka sa daan ko. Sutil na tanga. Guwardiya! Matigas ang ulo. God. May tao. Emma, paano mo nagawa ito? Ethan, ginagawa niya ito dahil din. Dahil mahal ka niya. Hindi mo pwedeng, dahil lang nakuha mo ang suporta ng mga Smith, talikuran mo ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang mga Smith nagpalaki sa iyo ng 15 taon. Ang kabutihan ng mga Smith, lagi ko itong maaalala. Pero si Mrs. Smith ang nagpalaki sa akin. Kasama si Ethan. Anong kinalaman niya doon? Paano mo masasabi iyan? Ethan, lagi kanyang iniisip. Masyado kang malamig ang dugo. Huwag mong sabihin na ginamit mo si Ethan bilang stepping stone. Kapag nakaakyat ka na ng mataas, iiwan mo siya agad. Ang lakas ng imahinasyon mo. Hindi ka screenwriter. Sayang. Master Johnson, huwag kang magpaloko sa mukhang inosente ni Emma. Siya ay napakatuso. Kaya niyang isakripisyo para sa kapangyarihan, ang kanyang kababata, at baliwalain ang kanyang pagpapalaki. Tiyak na siya ay iiwan ka para sa kayamanan, Master Johnson. Isang babaeng tulad niya na naghahangad ng katayuan. Paano siya magiging karapat-dapat sa iyo? Ganoon ba? Siyempre, si Ethan ay isang babala. Ikaw, gagawin ko ba? Hindi ko gagawin. Narinig mo yon. Sinabi ng asawa ko na hindi siya, kung darating ang araw, pipiliin niya ang kapangyarihan kaysa sa akin. Sisihin ko lang ang sarili ko na hindi ako nagsikap ng sapat para bigyan siya ng mas magandang buhay. Ginoong Johnson, nagmamatigas ka. Emma, ano ang kalagayan niya? Ikaw, isang ulila na walang pamilya. Paano ka magiging karapat-dapat kay David? Isang henyo na tulad niya. Nakikita ka lang niya bilang may itsura. At nagsasabi ng mga matatamis na salita. Sa totoong buhay, walang mga kwentong Cinderella na may mga prinsipe. Kapag nagsawa siya, natural kanyang itatapon. Pagkatapos, ikaw ay magiging ang katatawanan ng Geng City. Ethan, tama na ba ang sinabi mo? Ang asawa ko ay hindi ipinanganak na walang pamilya o kaibigan. Nawalan siya ng mga magulang noong bata pa siya. Mas nagdusa siya kaysa sa sinuman dito. Sinumang may puso ay hindi dapat gamitin iyon para hiyain siya. Talagang hindi ko inaasahan na sila ay magpapalaki ng basura tulad mo. Ilabas silang lahat. Opo, Ginoong. Kalad ka rin sila palabas. Pakawalan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo Anong ako. ginagawa mo? Emma, bukod sa mga Smith, walang ibang magtrato sa iyo ng ganito kabuti. Kung papakasalan mo si David, ihuhukay mo ang sarili mong libingan. Pagsisisihan mo iyan. Kalad ka rin sila palabas. Emma, kung pagsisisihan mo ang pagpapakasal sa akin, hindi pa huli ang lahat. Ginoong Johnson, kahit hindi ko alam kung bakit gusto mo akong pakasalan. Ngunit masisiguro ko sa iyo
Hindi ako magsisisi sa pagpapakasal sa iyo. Gusto mo pa bang pakasalan ako? Oh, Sa unang pagkakataon, may isang taong matatag na nagsabi sa mga nanakit sa akin na ako ay isang ulila. Hindi dapat maging dahilan upang hamakin ako. David Johnson. Ang makilala ka sa buhay na ito. Napakaswerte ko. Emma. Emma. Ethan, alam ko na. Bakit naman walang dahilan si Emma na balewalain ang iyong paghadlang at ipilit na umalis sa pamilya Smith? Lumalabas na may iba na siyang nakilala. Talagang hindi mo mahuhusgahan ang puso ng iba. Noong una, akala ko na palayaw lang siya sa'yo at medyo masyadong matigas ang ulo. Sino ba naman ang mag-aakala na hahabulin niya ang katayuan at kapangyarihan na ipagkanulo ang lahat? Hayaang si David palayasin tayo na parang aso. Wala man lang siyang pakialam. Sofia, tumahimik ka. Ethan, ngayon, alam mo na ang tunay niyang pagkatao. Bakit mo pa siya naaalala? Ngayon, akala ni Emma nakakuha na siya ng mayamang asawa. Mas mataas siya, minamaliit ka niya, at ang mga Smith. Bakit ka pa kumakapit? Tumahimik ka. Tumahimik ka. Sofia, ako? Ethan, bakit mo ako sinisigawan? Si Emma, may ginawa siyang mali. At hindi mo ako hahayaang sabihin iyon? Sofia, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pasensya na. Pasensya na. Hindi dapat kita sinigawan. Okay lang, Ethan. Sa tingin ko, ang isang taong kasinggaling mo ay hindi karapat-dapat dito. Alam ko. Naiintindihan ko. Habang naghihiwalay sina Ethan at Emma, kailangan kong samantalahin ang sandali upang makuha ang aking lugar bilang ginang ng Smith. Nanay, anong ginagawa mo rito? Kumusta, Tita Smith? Lumuhod ka sa harap ko. Nanay, ano ang problema? Luhod ka. Paano ako nagkaroon ng anak na walang utang na loob? Ang edukasyon ng pamilya Smith ay napunta lang sa aso? Tita, ano bang ginawang mali ni Ethan? Bakit niyo siya sinaktan? Wala ka sa usaping ito. Umalis ka. Nanay, gusto ko ring malaman. Ano ba talaga ang mali ko? May kapal ka pang mukhang magtanong? Ang nangyari sa bridal shop kanina, tinawagan ako ng Johnson at sinabi, noong kasama si Emma, hindi mo siya pinahalagahan. Ngayon, engaged na siya sa iba at nagdulot ka na naman ng gulo. Sabihin mo, hindi ba dapat kang paluin? Tita, kasalanan ito ni Emma. Bakit si Ethan ang sinisisi mo? Si Emma ay parang Chen Shimei. Walang awa niya siyang pinagtaksilan para umangat. Ano ang kinalaman ni Ethan doon? Sinasabi mo, ganoon din ba ang tingin mo? Sino ba sa Jeng City ang hindi nakakaalam na siya ay manugang ng pamilya Smith? Ngayon, kung sino-sino na lang ang pinakasalan niya, saan napupunta ang karangalan ng Smith? Karangalan? Kung mabangkarote ang pamilya Smith at ikaw ay nahihiyang mag-empake at palayasin mula sa Jeng City, magbibigay ba iyon sa atin ng karangalan? Bangkarote? Pagkabangkarote, nanay, anong nangyari? May problema ang pinansya ng Smith. Ang bilyong depisit ay hindi kayang takpan. Sinabi ng Johnson, kung handa si Emma na magpakasal, handa silang mamuhunan para iligtas ang ating Smith. Magpakasal para sa alyansa? Kailan ito nangyari? Paano hindi ko alam? Siyempre, hindi mo alam. Sa iyong puso ay ang babaeng ito nakahina-hinala. Hindi mo kayang alagaan ang negosyo ng pamilya. Paano kita pinalaki, itong bulag at hangal na anak, na pagkamalan ang perlas para sa mata ng isda? Ako. Dapat mong maunawaan, ang iyong mga aksyon ngayon, kung galitin nila ang mga Johnson at sirain ng mga Johnson ang kasunduan, tayo ay masisira. Paano nangyari iyon?
Si Emma ay isang ulila lamang. Bakit para sa kanya ang mga Johnson mamuhunan sa atin? Ulila? Anong karapatan mong tawaging ulila si Emma? Noon, kahit na inampon namin siya, natanggap din namin ang mana ng kanyang mga magulang. Kung wala iyon, kami ng mga Smith ay magiging maliliit na mga ngalakal pa rin. Hindi tinatamasa ang kasalukuyang kasaganaan. Pinalaki namin siya, totoo, ngunit dahil sa kanya, na narating namin ang puntong ito. Hindi ko inaasahan na ikaw ay bulag sa pagnanasa. Ako. Kasalanan ko rin na pinalaki kitang layaw. May tao. Itapon ang babaeng ito. Mula ngayon, huwag ka nang tumapak sa aming bahay. Miss, pakiusap. Ethan, Nanay, si Sofia ay gumaling lang at umalis na sa ospital. Hindi pa siya ganap na gumaling. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba siya pwedeng payagang manatili sa bahay at magpahinga ng ilang araw pa? Nag-aalala ka sa paggaling niya at hindi mo inaalagaan si Sofia? Halos hindi siya nakaligtas. Ethan, kung kinikilala mo pa rin ako bilang iyong ina, palayasin mo ang babaeng ito sa aking bahay. Nanay, ako. Kung hindi, hindi na kita ituturing na anak. Ethan, Hayaan mo siya! Nanay, hindi mo ba pwedeng payagan si Sofia na manatili sa bahay ng ilang araw pa? Sige, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Ang kahong ito ay, ipinabalik ko kay Mrs. Green ito. Dilatan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Pagkatapos mong makita ito, kung ipagtatanggol mo pa rin ang babaeng iyon, hindi na kita pipigilan. pakawalan mo siya. Kayo lahat. Mayo 3. Maaraw. Ikatlong araw ko na rito. Napakabait nila sa akin. Ethan, binigyan pa niya ako ng notebook. Ethan, bumalik ka na. Matagal na akong nakabalik. Ang ating binibini ay abala lang sa takdang aralin. Hindi man lang napapansin ang kanyang kuya. Hindi pwede. Si Ethan ang ilaw ng puso ko. Siya ang pinakamaliwanag kahit kailan. Narinig ko sa mga kaklase, ang mga babae ay may kanya-kanyang sikreto na nahihiya silang sabihin. Ibibigay ko sa iyo ang notebook na ito sa ganitong paraan. Parang sinabi mo na sa akin. Ano sa tingin mo? Salamat, Ethan. Yang selling issue. Nobyembre 7. Maulap. Kaarawan ni Ethan ngayon. Pero si Ling Chuan ay mayroon na ng lahat. Kaya nagpasya ako na ako mismo ang gagawa ng birthday cake para sa kanya. Emma. Emma, Ethan, may sorpresa ako para sa'yo. anong sorpresa? Sumunod ka sa akin. Umupo ka. Babalik ako agad. Huwag mong buksan ang iyong mga mata. Si, hindi ko bubuksan ang mga mata ko. Pwede mo nang buksan ang iyong mga mata. Ethan, maligayang kaarawan. Itong cake. Kahit medyo bigo ito, pero okay lang. Ang mahalaga ay mag-wish. Ethan, mag-wish ka na agad.
Dala ng aking taos-pusong pagmamahal, tiyak na matutupad ang iyong wish. Sana, sa bawat kaarawan, ang taong gumawa ng cake na ito ay makakasama ko. Ito ang paborito kong regalo sa kaarawan. Salamat, eh. Nobyembre 7, 2023, Maulap. Kaarawan pa rin ni Ethan ngayon. Gaya ng dati, gumawa ako ng cake para kay Ethan. Pero hindi ko inaasahan. Sa pagkakataong ito, si Ethan hindi lang dinala si Sofia, kundi gusto ring ibigay ang cake ko sa kanya. Maligayang kaarawan, Ethan. Sofia, marunong ka ring mag-bake. Mukha itong talagang maganda. Pwede bang makatikim? Siyempre, ibigay mo ang cake sa kanya. Ethan. Ito ang cake na ginawa ko para sa iyo. Dahil sinabi mong ito ay ginawa para sa akin lang, kaya akin ito. Ngayon, ibibigay ko ang akin kay Ate Sofia. May tutol ba? Wala. Di salamat, ate. Shushu. Emma, kung ayaw mo akong bigyan ng kahit ano, pwedeng sabihin mo na lang, bakit mo itinapon ng cake? Para walang makakain? Emma, gusto lang ni Sofia ang cake mo. Bakit ka nagtantrum? Sofia, tara na. Gusto mo ng cake? Bibilhan kita ng isang buong tindahan. Gagawa sila araw-araw para sa'yo. Ethan. Maligayang kaarawan. Hunyo at Adat 2024. Ulan. Simula nang lumipat si Sofia, si Ethan ay lumalayo. Kahit noong sinira ni Sofia. Sa aking ika-11 na kaarawan, ang unang lipstick na ibinigay niya sa akin. Wala siyang pakialam. Sofia, anong ginagawa mo? Binibini Shushu, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nakita ko lang na ang shade ng lipstick na ito ay napakaganda. Hindi ko ito nahawakan ng maayos. Pakiusap, huwag kang magalit. Bibilhan kita ng bago. Tama na, lipstick lang naman. Hindi naman malaking bagay. Kung nawala na, nawala na. Bakit mo pa pinapansin? Mula noon, laging sinasabi ni Sofia na aksidente lang iyon at sinira ang mga bagay. Mga regalong ibinigay sa akin ni Ethan. Una, ang kristal na bola. Pagkatapos, ang damit prinsesa. Huwag kang lalapit. At ang larawang iginuhit ni Ethan para sa akin. Ang mga bagay na minsan kong itinuring na mas mahalaga pa sa sarili kong buhay. Sa huli, ang natanggap ko lang ay si Ethan na nagsasabi ng isang bagay. Hindi sinasadya ni Sofia. Sabi ni Sofia, hindi niya sinasadya. Ano pa ba ang gusto mo? Ethan, tingnan mo siya. Emma, maliit na bagay lang iyon. Bakit pa mag-aaway? Kung gusto mo iyon, bibilhan kita ng bago. Emma, talagang hindi ka makatuwiran. Si Sop ay 3 taong mas bata sa iyo. Bakit lagi kang makitid ang pag-iisip? Ang sumisibol na pag-ibig mula sa ating kabataan, ngayon, ay dinurog niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Ethan, ayoko nang magustuhan ka. Ayoko nang magustuhan ka. Huwag mong itigil ang paggusto sa akin. Hindi pwede. Hindi pwede. Si Shu Shu ay nagustuhan ako sa loob ng maraming taon.
Hindi siya biglang titigil sa paggusto sa akin. Peke iyan. Peke iyan. Peke talaga iyan. Peke talaga yan. Emma, hindi ko alam. Dahil pinahirapan kita ng sobra. Karapat-dapat akong mamatay. Emma, pasensya na. Humihingi ako ng tawad. Ito si David, yung video ng aksidente sa sasakyan na ipinadala niya. Binabalaan na niya tayo. Ethan, huwag kang magkamali. Preno dali. Hindi ako makahinto. Paano nangyari ito? Sa bilis na ito, mamamatay tayo. Bakit? Bakit ganito? Anong mga katangahan ang ginawa ko? Dahil pinahirapan ko si Emma ng sobra. Room 302. Room 303. Isang pader lang ang pagitan. Ako. Pero ako. Karapat-dapat akong mamatay. Sofia, kasalanan mo lahat. Kasalanan mo lahat. Ethan, sa wakas nakalabas ka na. Kahit na naghintay ako sa labas ng napakatagal. Alam ko, hahanapin mo ako. Basta si Ethan ay nasa puso niya ako. Kahit gaano katagal, magiging sulit ito. Talaga? Sigurado ka na hahanapin mo ako? Ethan, alam ko, mahalaga ako sa iyo. Kaya hindi mo ako iiwan. Ethan, ang lamig ko. Pwede mo akong yakapin? Sofia, ang utang mo kay Emma, kukunin ko mula sa iyo para sa kanya. Ethan, gusto talaga kita. Pero pakiramdam ko, si Mrs. Smith ay tila hindi ako masyadong gusto. Ano ang dapat kong gawin? Ako ang nag-iisang anak na lalaki ng mga Smith. Basta gusto kita, huwag kang mag-alala sa kanila. Ethan, ang bait mo. Sofia, bukas mag-iimbita ako ng ilang tao sa bahay para personal na magdaos ng isang piging para sa'yo, para ipahayag ang iyong katayuan. Gusto mo ba iyon? Talaga, Ethan? Siyempre totoo. Kung hindi, paano ko karapat-dapat ang iyong pagmamahal? Siguraduhing dalhin ang Shunqing ang ibinigay ko sa'yo at isama mo ang iyong pamilya. Sa oras na iyon, maghahanda ako ng malaking regalo para sa'yo. Pagdating ng panahon, maghahanda ako ng malaking regalo para sa iyo. Tiyak na, dadalhin ko sila. Kung malaman ng mga magulang ko na may ganoon akong magandang kapareha, tiyak na matutuwa sila para sa akin. Lahat ng pagsisikap ko ay sulit matapos ang napakatagal. Sa wakas, darating na ito. Oh, Ethan, ikaw talaga ay ikaw na bulag na tanga, na maloko ng isang babaeng tulad nito, na pinapaikot-ikot. Emma, hintayin mo ako. Bukas, pagkatapos kong tapusin si Sofia, pupunta ako sa iyo ng personal para humingi ng tawad sa iyo. Pakihintay mo ako. Mrs. Johnson, nasa bahay na tayo. Mrs. Johnson, mula ngayon, ito ang iyong tahanan. Si Mr. J. Talagang masama si Ethan. Nagdulot siya ng eksena sa bridal shop. David, kahit ano pa man, kailangan mong ipaghiganti si Emma. Kung hindi niya alam ang kanyang hangganan. Naglakas loob siyang sumalungat sa mga Johnson. Nanay, nagawa ko na ang aking makakaya. Bukod dito, hindi ko ito mapagpasyahan. Kailangan mong tanungin ang iyong manugang. Ang aking munting baboy, sa wakas, ay nakuha na ang kanyang premyadong repolyo. Nanay,
nandito si Emma. Ingat sa iyong sasabihin. Tama. Mahal, mula ngayon, kung ang aking pilyong anak na lalaki, maglakas loob na mang-api sa iyo, sabihin mo lang sa akin. Tuturuan ko siya ng leksyon. Siya. Tungkol sa mga kalokohang sinabi ni Ethan, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala para sa iyo. Okay lang, tita. Ayaw kong magkaroon ng anumang kinalaman sa kanya. Sige, kung gayon, para lang siyang tae ng aso. Sandaling pagkasuklam, tapos kalimutan na. Mahal, kasal ka na kay David ngayon. Hindi mo ako dapat tawaging tita. Kailangan mo akong tawaging nanay. Nanay, Oh, ang aking mahal na mahal. Naghanda ako ng regalo sa kasal para sa iyo. Mrs. Wilson, dalhin mo rito. ito ay... Ito ay isang kasunduan sa kasal. Kung magloko ako pagkatapos nating ikasal, aalis akong wala. Lahat ng ari-arian ng pamilya Lu ay sa iyo lamang. Pinirmahan ko na at tinatakan. Notarize na ito ng abogado. May bisa sa batas. Mrs. Johnson, napakahalaga nito. Hindi ko ito matatanggap. Kailangan mong pumirma. Mahal, ito ay nagpapakita ng sinseridad ng pamilya Johnson. Ito ang iyong seguridad. Kung ang anak ko ay hindi ka pahalagahan, nararapat siyang iwan na wala. Malinaw ang patakaran ng aming pamilya. Hanggang kamatayan ang maghihiwalay sa atin. Kung iisipin man niyang mandaya, babalatan ko siya ng buhay. Salamat, nanay. Kung tatawagin mo akong nanay, hindi na kailangan ng pasasalamat. Punasan mo ang iyong luha, mahal. Bukas ang kasal mo. Kung iiyak ka at mamamaga ang mga mata, hindi ka magiging maningning na nobya. Mr. Williams, pinalaki mo ang isang napakagandang anak na babae. Kung kakampi ang Smith, ang iyong katayuan sa lipunan ay tataas ng malaki. Ang kasal na ito ay nagpapataas sa inyong lahat. Kayo na ngayon ang elite ng Jeng City. Nambobola ka. Mr. Miller, Mr. Green, pagkatapos ng toast na ito, aasikasuhin ko kayong lahat sa Marriott. Ang Marriott? Dumadalo ba tayo sa kasal ng Johnson Corporation? Eksakto! Ngayon, ang mga Johnson ay ikakasal sa pamilya Smith. Ang mga Johnson ay ikinakasal ang anak na babae na pinalaki nila sa loob ng 15 taon. Emma, malaking piging sa Marriott. Sabi ng chismis, lahat ng elite ng Jeng City ay naroon. Sayang, at hindi tayo nakasama sa listahan ng bisita. Eksakto, ito ang plano. Dahil si Ethan ang tagapagmana ng Smith, unang iaanunsyo niya ang kanyang kasal. Huwag mag-alala. Pagkatapos ng ating event, ang ating si Sofia bilang manugang ng Johnson ay magpapapasok sa atin. Pagkatapos, isama namin kayong mga ginoo. Napakaganda. Paanong nangahas kang magsinungaling? Hindi natin maabot ang Johnson. Kumalma ka. Kapag napakasalan ni Sofia si Ethan, hindi na tayo magagalaw. Sisiguraduhin ang ating posisyon. Obsessed siya kay Sofia. Siya ay bubulong ng mga mungkahi at makakadalo tayo ng malaya. Tama ka. Painumin at pakainin ang mga executive na ito para sa mga potensyal na deal. Ihahanda ko si Sofia. Sofia, Nanay? mahal, kailangan nating mag-usap. Ikakasal si Emma sa pamilya Johnson. Hindi mo alam. Magkakasal ang mga Smith at Johnson, at ang mga Williams ay nagpakasal sa mga Smith. Mula ngayon, ang inyong dalawang pamilya ay magkakaugnay na. Mr. Williams, kung makikita mo si Mr. Johnson mamaya, huwag kalimutang magbigay ng magandang salita para sa amin. Siyempre. Hindi ko magagawa iyon. Hindi pa dapat malaman ni Ethan ito. O, tiyak na pupunta siya hanapin ang masamang Emma na iyon. Hindi ko siya pwedeng hayaang sirain ito para sa akin. Una, patahimikin sila. Huwag hayaang may makarinig. O lahat ay gugustuhin na sumama kay Ethan. Hindi niya madadala lahat. Tama ka. Sasabihin ko sa tatay mo na tumigil. Sofia, handa ka na ba? Magsisimula na ako? Ay. Ethan.
Salamat sa inyong lahat. Salamat sa pagdalo kahit abala kayo, ang aking bangkete. Ngayon narito ako para gumawa ng malaking anunsyo. Halika, Sofia. Ethan, anong ibig mong sabihin? Siyempre, binibigyan kita ng mas dakilang regalo. Ang koronang ito na may napakaraming diamante. Milyon-milyon ang halaga nito. Ang pamilyang Smith ay talagang mayaman at maimpluwensya. Miss, go! Tiyak na nakahanap ng tamang lalaki ang anak mo. Gusto mo bang isuot ito? Oh. Karapat-dapat ka ba? Mas gusto ko na lang siyang sirain ngayon, kaysa mapunta sa mga basurang tulad mo. Ethan, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ang galing talaga ng pamilya Williams nyo. Magpalaki ng traidor at hipokrito, isang manggugulo, at isang pekeng babaeng banal. Basurang tulad mo, gustong makapangasawa sa pamilya Smith? Panaginip lang yan. Ethan, ano bang sinasabi mo? Nitong mga nakaraang taon, ilang beses ka na bang kumilos ng patago? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Ethan, dahil lang kay Emma, sumulat lang siya ng ilang pahina. Hihiyain mo ba ako? Kung hindi dahil sa kanya, sa mga diary na iyon, hindi ko malalaman na napakarami pala niyang dinanas. At tatawagin mo yan na paninirang puri? Hayaan nating makita ng lahat ang ebidensya. Tita Liu? Wala ni isang pwedeng tumingin. Anong ginagawa mo? Lumabas kayong lahat. Emma, ang nakakainip mo talaga. Alam mo ba, lahat ng lalaki ay gusto ng mga bago at kapanapanabik na bagay. Tulad ng bilis ko ngayon. Hindi ba ito kapanapanabik? Ang galing mo naman. Puro pakitang tao, walang laman. Kung hindi dahil sa kabaitan ni Binibini Brown, baka nawala na ang bata. Tatawagan ko na ang asawa ko para alagaan ng mabuti ang mga bata. Ang isang tulad ni Binibini Williams na nagkakarera sa mga lansangan, hindi sapat ang 10 buhay. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Manahimik ka. Ito ang ngayong araw, isang malaking regalo na mayroon ako para sa iyo upang tanggalin ang iyong maskara ng pagkukunwari. Gusto mo ba ito? Bakit? Bakit mo to ginagawa sa akin? Bakit mula noong una tayong nagkita, lagi mo akong pinagtataksilan, pinagbintangan si Emma? Sa buong taon na ito, ilang mga kasuklam-suklam na bagay ang ginawa mo sa likod ko. Pinahirapan mo si Emma ng sobra. Ethan, paano mo ako masisisi? Ikaw ang tanga dito. Tama ang nanay mo. Bulag ka sa pagnanasa. Kung hindi, paano mo nagagawa ang lahat ng gulo na ito? Kung tunay kang tapat kay Jiangshu, hindi ko sana nagamit ang iyong mga kahinaan para paghiwalayin kayo. Ang totoo, isa ka lang mandaraya na pabago-bago ang puso. Wow. Naging hangal ako, naging tanga ako, bulag sa pagnanasa. Karapat-dapat ako sa iyong panlilinlang. Pero lumampas ka na. Noong nagsinungaling ka tungkol sa pagmamaneho ng kotse at sinisi si Emma sa aksidente, pinagbintangan mo siya sa aksidente. Alam mo ba, muntik mo nang patayin si Emma? Sa operating table na iyon, siya lang ang pumirma ng forma ng pahintulot. Kung hindi ka nagsinungaling tungkol sa aksidente, hindi ako napunta sa ganito.
Ethan, ano ang ibig mong sabihin? Sino ang responsable para sa Goose Food Co., Ltd? Sino ang Williams, ang taong namamahala sa Food Co.? Opisyal. Siya ang legal na kinatawan ng Williams's Food. At siya ang namamahala sa Williams Food. Maraming mga pasyenteng may matinding gastroenteritis. Ang investigasyon ng mga kaugnay na departamento ay nagkumpirma na ang inyong mga produkto gumagamit ng sirang karne, bulok na karne, nagbebenta ng mababang uri bilang mataas na uri. Kayong dalawa, sumama sa amin upang makipagtulungan sa investigasyon. Sofia, magmakaawa ka kay Ethan. Iligtas niya tayo. Tara na. Sofia, iligtas mo kami. Tatay. Nanay. Tatay, nanay. Ethan. Ethan, mahal. Alam kong mali ako. Pakiusap. Pakawalan mo ang mga magulang ko. Kasalanan ko lahat ito. Mali ka. Pero hindi dito. Ang pagkakamali mo ay ang paglalaro sa akin. At ang pagpapahiya kay Emma. Oh. Hindi dapat ako naglaro. At hindi dapat ako nagpahiya kay Emma. Ethan, pakiusap. Pakawalan mo ang mga magulang ko. Kasalanan ko lahat ito. Wala silang kinalaman dito. Hayaan mo akong pakawalan sila? Hanggat lumuhod ka sa harap ni Emma at humingi ng tawad sa kanya. Kung patawarin ka ni Emma, matutulungan ko sila. Gusto mo akong humingi ng tawad kay Emma? Ethan, baliw ka ba? Hindi ako pumapayag. Di wala nang magagawa. Lahat. Kung may tutulong sa kumpanya ni William ngayon, kalaban nila ang mga Smith. Siya? Gagawin ko. Unang suklay, kasaganaan. Walang alalahanin sa kayamanan. Pangalawang suklay, kalusugan. Pangalawang suklay, walang sakit, walang lungkot. Pangatlong suklay, mga anak at isang mahaba, masayang buhay. Pang-apat na suklay, pagkakasundo kasama ang iyong asawa. Emma, pasensya na. Ang ilang bagay huli na nalaman ni tita. Pinagtiisan ka ng sobra. Tita, ayos lang. Nakaraan na lahat. Mabuti kang anak. Pagpapakasal sa pamilyang Johnson. Tapos na ang iyong paghihirap ngayon. Labinlimang taon na ang nakalipas. Dinala kita sa pamilyang Smith. 15 taon ang lumipas. Ipinapakasal na kita. Lagi kang itinuring ni tita, parang sarili niyang anak na babae. Tita, alam ko lahat. Palagi kang naging pamilya ko. Genji, Johnson. Ang kasal natin, magsisimula na. Sige, mauna ka na, G. Johnson. Emma, dapat kang maging masaya. Ethan, Uy, nanay. Nasaan si Emma ngayon? Bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag ko? Pakiusap, sabihin mo kay Emma para sa akin. Sabihin mong tawagan ako mamaya. Alam kong mali ako. Ethan, wala ka ng pagkakataon ngayon. Ikakasal si Emma ngayon. Ikaw? Kasal? Saan siya ikakasal? Marriott Hotel. Marriott Hotel. Ethan, huli ka na. Sa oras na makarating ka sa kasal, si Emma ay naging na ang nobya ng iba. Tumahimik ka. Sasabihin ko sa iyo, mas mabuting manalangin ka na si Emma ay handang patawarin ako o sisirain ko ang pamilya mo. Emma, ikaw lang ang sa akin. Walang makakakuha sa iyo. Hintayin mo ako.
Emma, dahil ikakasal ka sa akin. Ang aking kinabukasan ay nagkakaroon ng pag-asa. Ang daan sa unahan ay may liwanag. Kahit anong bagyo ang dumating, ako ang magiging ligtas mong daungan. At poprotektahan ang iyong katahimikan. No, Upang makuha ang debosyon ng isang puso. At hindi maghihiwalay hanggang sa pagtanda. nakatali sa buhay at kamatayan. Ang ating panata ay ginawa upang hawakan ang iyong kamay. At tumanda kasama ka. Emma, papakasalan mo ba ako? Ang ating mga panata ay nakatali sa buhay at kamatayan. Hahawakan ko ang iyong kamay, tatanda kasama mo. Emma, pakakasalan mo ba ako? Miss Brown? Miss Brown? Miss Brown, nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Dati akong nagkamali. Magpapatira pa ako at aaminin ang kasalanan. Pakiusap, maging mahabagin ka. Iligtas ang aking mga magulang. Oh, wala akong hiya. Walang hiya na akit si Ethan. Wala akong hiya. Naghasik ako ng alitan sa inyo. Sinadya kong mag-frame at akusahan ka. Walang alam si Ethan. Ako lang lahat. Niloko ko siya at niligaw ko siya. Iiwan ko na si Ethan sa iyo. Pakiusap basta, patawarin mo ako. Iligtas ang aking mga magulang. Sofia, luha ba ito ng buwaya? Wala itong kinalaman sa akin. Sinabi ko sa iyo na pakakasalan kita. Dalhin mo siya palayo. Hindi. Miss Brown, pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Pasensya na, Emma. Hindi ko ito naayos ng maayos. Pinapayagan ang ilang basura makagambala sa ating kasal. Okay lang. Ituloy natin. Okay. Emma, hindi mo siya maaaring pakasalan. Emma, ang Shun King na ito ay orihinal na sa iyo. Ibinabalik ko ito para sa iyo. Ito na ang huling pagkakataon. Paano mo nagawang guluhin ang kasal ng anak ko? Pagod ka na bang mabuhay? David, tungkol sa bagay na ito, maaari ko bang ako na ang bahala? Sige, Emma, ano man ang gawin mo, nandito ako para sa iyo. Emma, alam ko na, mahalaga pa rin ako sa iyo. Hindi na kita mali-maliwanagan ulit. Umuwi ka na sa akin. Ethan, ang mga bagay na ibinigay mo sa iba, bakit mo akalaing gusto ko pa ang mga iyon? Ayaw mo ba? Okay lang. Gagawa ako ng bago para sa iyo. Ang ayaw ko ay hindi ang bagay mismo. Ngayon ang araw ng kasal ko. Dito mismo sa harap ng lahat, lilinawin ko ang lahat. Ethan, akala ko noon ikakasal ako sa'yo. At ikakasal ka sa akin. Pero ang iyong pag-aatubili ang nagdulot sa atin ng ganito. Hindi. Kasalanan lahat ni Sofia. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging ganito. Kung hindi dahil sa kanya, magkakaroon sana ng Stella, Selena, bakit lagi mong sinisisi ang lahat sa iba? Sinamantala mo ang pagmamahal ko at ang pag-asa ko sa'yo. Nakaramdam ka ng seguridad. Akala mo hindi kita kayang iwan o ang pamilya Smith. Naniniwala ka na lahat ng ito ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Ako. Kaya noong nakawala ako sa iyong kontrol, noon ka nagpanik at nagsimulang magsisi. Ngunit kahit na, hindi ka pa rin nagmumuni-muni. Akala mo wala kang kasalanan. Sinisisi ang lahat sa iba. Tama, mali si Sofia. Pero para sa akin, ang tunay na sumakit sa akin ay hindi siya. Ang ginawa ni Sofia, ang tunay na nagpalungkot sa akin, ay ikaw. Tumigil ka sa pagsasalita. Mali ako. Pagalitan mo ako. Saktan mo ako. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Basta't bumalik ka, gagawin ko ang lahat. Ethan, tigilan mo na ang pangarap. Ang asawa ko ay nasa likod ko. Ang mga araw na darating, ang aking kinabukasan, siya ang gagugol kasama ko sa mga pagkain at panahon. Hindi. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi mo siya maaaring pakasalan. Ang buhay ko ay hindi kumpleto kung wala ka. Marami na akong sinabi, bakit hindi mo maintindihan? Ethan, kung may pakialam ka pa, sa ating 10 taong samahan, hindi ka dapat pumunta ngayon. O ginawa ito. Sana mula ngayon, hindi ka na muling magpakita sa akin. Huwag mong guluhin ang buhay ko.
Emma, wala na ba talagang pagkakataon para sa atin? Ihatid si Ethan palabas. Emma, Emma, Sofia, hindi ko alam kung ano ang ginawang mali ng mga magulang mo, pero hindi mo dapat hingin ang aking kapatawaran. Sa halip, humingi ka ng kapatawaran sa biktima. Binibining Brown. Ginoong Johnson, sana ang mga bagay na ito ay hindi maantala ang ating mapalad na oras ng kasal. Hindi. Tama lang ang oras. Emma. Ngayon, mangyaring batiin si David upang personal na iharap ang Heart of the Ocean kay Emma. Ang Heart of the Ocean ay sumisimbolo, isang pag-ibig na hindi mapapalitan. Binabati ka ng maligayang kasal. Naway magkaroon kayo ng 100 taon ng maayos na pagsasama. Ang Heart of the Ocean. Kainin mo ang iyong karot. Gusto rin namin. Hindi ibibigay. David. Yakap. Emma, napakabuti ni David sa iyo. Lumaki ka na. Magiging asawa ka ba ni David? Kapag lumaki ako, tiyak na magiging asawa ako ni David. Ikaw, munting matakaw. Tama ba iyan? Kung sino man ang magbigay sa iyo ng masarap na pagkain, ibibigay mo sa kanila, maging asawa nila. Hindi iyon. Si David lang ang aking magiging asawa. Itong dalawang munting bata. Halika rito, kayong dalawa. Halika at maglaro. Naalala ko na. Naalala ko na ang lahat. David, salamat sa palaging paghihintay sa akin. Ikaw ay hindi sinasadyang isang ihip ng hangin. Ngunit, mayabang kang nagdulot ng mga baha. Mahal, sa natitira kong buhay, gabayan mo ako.